Kayo maaaring makaupo, mga kapatid. Praise God. At sa oras na to, hallelujah, nais ko pong muling magbahagi sa bawat isa ng salita ng ating Panginoon. Na ito po may pinamagatang, mga kapatid, hallelujah, righteous servant, love, obedience, perseverance, and new life in God. Amen? Righteous servant, love, obedience, perseverance, and new life in God. Matuwid na alagad na may pag-ibig, may pagsunod, may pagtitiis, at may bagong buhay sa ating Diyos, mga kapatid. Amen? Bilang isang alagad, mga kapatid, bilang isang matuwid na alagad ng ating Panginoon, kinakailangan, hallelujah, nating pagsumikapan na tayo po, mga kapatid, ay maging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Sa kabila ng maraming mga laban, sa kabila ng maraming mga, sabi natin, mga sirkumstansya na nangyayari sa ating paligid, mga kapatid, sa ating buhay, sa pamilya natin, mga kapatid, sa ating sarili, mga kapatid, kinakailangan na tayo bilang alagad ng ating Panginoon, bilang anak ng ating Panginoon, mga kapatid, kinakailangan manatili tayong merong katwiran, nandoon ang katwiran, manatili tayong matuwid, mga kapatid. Sabagat sa pagiging matuwid, hallelujah, tayo po ay nagiging karapat-dapat sa ating Panginoon. Nandoon ang mga pagpapala na mararanasan ng mga tao matuwid. Nandoon, mga kapatid, ang kasaganahan. Nandoon, hallelujah, ang katagumpayan na maaaring maranasan ng mga taong naglilingkod sa Panginoon na may katwiran. Amen? Na hindi dapat mawala ang mga nabanggit dito, mga kapatid. Hindi dapat mawala ang pag-ibig. Hindi dapat mawala ang pagsunod. Hindi dapat mawala ang pagtitiis, mga kapatid. At kinakailangan na sa panahon na tayo po, hallelujah, ay nagkaroon tayo ng panata, nagkaroon tayo ng pangako, na tayo po, mga kapatid, ay maglilingkod sa Panginoon. Yung dati nating buhay na atin na po minsan iniwanan, ay huwag po natin babalikan. Amen? Huwag na natin subukan pang lingunin ng nakaraan. Huwag na natin subukan pang, hallelujah, balikan ng nakaraan. Lalong-lalong huwag na natin gawin ang mga bagay na dapat hindi na natin gawin bilang isang lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Dito, mga kapatid, nais ituro sa atin at ipaalala sa atin ng ating Panginoon. Ano ba ang mga bagay na dapat natin gawin upang tayo po ay manatiling matuwid at maging karapat-dapat na alagad ng ating Panginoon? Ano ba yung mga dapat, hallelujah, na makita sa atin ng Diyos upang tayo po ay makasumpong ng mga pagpapala na habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, habang tayo po ay nandito pa sa mundong ito, mga kapatid, bagamat hindi po ito yung lugar kung saan tayo mananatili. Bagamat ito po ay temporal lamang, pero habang na tayo po ay nandito sa mundo, mga kapatid, kinakailangan na may pakita natin sa Panginoon yung mga bagay na ito para tayo po, mga kapatid, ay, hallelujah, mapatunayan ng ating Panginoon na tayo po ay tapat sa Kanya. At sa pagiging tapat, at sa pagiging matuwid, mga kapatid, hallelujah, sa Panginoon, tiyak na tayo po ay makakasumpong, praise God, ng mga pagpapala mula sa ating Panginoon, mga kapatid. Bagamat hindi madali, no? Hindi madali ang buhay na ating kakaharapin sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Marami tayong mararanasan mga iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang mga, hallelujah, kabiguan, iba't ibang mga pakikipagbaka, mga kapatid. Pero ganun bang kalagayan, ganun man, mga kapatid, ang ating kakaharapin sa mundong ito, mga kapatid, hindi dapat nawawala sa buhay ng isang lingkod at alagad ng ating Panginoon. Nandoon yung kagalakan pa rin. Na habang tayo naglilingkod sa Panginoon, nandoon dapat pa rin ang pag-ibig. Nandoon ang pagsunod na walang pagre-reklamo. Nandoon ang pagsasakripisyo na may pagtitiis, mga kapatid. At patuloy tayong nabubuhay sa bagong buhay na itinakda ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi mo, kung ating babalikan, mga kapatid, sa verse 25, mga kapatid, unang sinabi dito, mga kapatid, hallelujah, in the verse 25, sabi, nagsisama nga sa kanya ang lubang maraming tao at siya'y lumingon
maging alagad ko. Bilang isang alagad, mga kapatid, ng ating Panginoon, sinasabi dito ng ating Panginoon na kailangan nating mahalin ang Diyos. Higit po sa lahat. Amen? Higit po sa ating magulang, higit sa ating asawa, higit sa ating mga kapatid, at maging higit po sa ating sarili, mga kapatid. Mahalaga na yung ating pag-ibig sa ating Panginoon ay patuloy na nangingibabaw sa ating buhay, mga kapatid. Dahil kung ang Panginoon, hallelujah, nandoon yung ating pag-ibig sa Kanya, sigurado, mga kapatid, hindi mo kaya ipagpalit ang Panginoon sa kahit sino mamang tao sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Amen? Na kung meron mang dapat mahalin, at bakit kailangan nating mahalin ang Diyos, mga kapatid? Una, bakit kailangan nating mahalin ang Diyos? Sapagkat siya po ay Diyos, mga kapatid. We must love God for who and what He is. Mahalin natin ang ating Diyos, mga kapatid, sapagkat siya ay Diyos, at sa Kanyang pagka-Diyos, mga kapatid, hallelujah, siya po, mga kapatid, ay patuloy na kumikilos sa buhay natin, ibinibigay ang mga pangangailangan natin, hallelujah, nandyan ang mga tulong, nandyan yung habag ng ating Panginoon, mga kapatid, hallelujah, kaya karapat dapat lamang na sa buhay natin, mga kapatid, we need to love God. Nakatulad nga po, just like what Deuteronomy chapter 6 verse 5 says, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Mahalin daw po natin ang ating Panginoon, mga kapatid, ng buong puso natin, ng buong kaluluwa natin, ng buong lakas natin, mga kapatid. Mahalin natin ang ating Panginoon sa mga bagay na Kanyang ginawa para sa atin, mga kapatid. Amen? Napakaraming kabutihang bagay na ginawa ang Diyos sa tao. Pero sad to say, maraming mga tao ang hindi magawang suklian ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Maraming mga mabubuting bagay, hallelujah, ang prinubahid ng Diyos sa tao. Pero bakit hanggang ngayon, marami pa rin mga tao hindi kaya magmahal sa ating Panginoon? Madaling sabihin, Lord, I love you. Lord, mahal kita. Pero madali namang ibuka ang bibig at magsalita. Pero ang malaking question, paano mo ito mapapatunayan? Nakikita ba ito sa iyong mga gawa? Sa ating mga pagkilos? Nakikita ba ito araw-araw sa ating pamumuhay, mga batid? Nagagawa mo ba ang papurihan ng Panginoon bilang simbolo ng iyong pag-ibig sa Kanya? Nagagawa mo ba magsakripisyo, simbolo ng pagsunod sa Kanya? Amen? God is a jealous God. Sabi ng Exodus, mga batid, I am a jealous God. Amen? Karapat dapat na naman talagang magselos ang Panginoon. Kung sinasabi ng ating Panginoon na ako'y Diyos na mapalibughuin, sapagkat minsan ang tao pinagpapalit ang Diyos sa mga bagay na pansamantala lamang. Pinagpapalit ng tao ang Diyos sa kayamanan. Pinagpapalit ng tao ang Diyos sa karangyaan, kakanyagan, kapangyarihan. And sometimes, pinagpapalit ng tao ang Diyos sa tao. Nagiging mas mahalaga pa ang kanyang kapwa-tao kaysa sa Diyos. Pero kung ating babalikan, mga kapatid, no? Sabi ng salita ng ating Panginoon, hindi maaaring maging alagad ng Diyos ang mga taong higit na minamahal ang kanyang sarili, higit sa Kanya. Kung gusto daw natin maging alagad, matuwid na alagad ng ating Panginoon, mga kapatid, mahalin natin ang Diyos higit sa ating magulang. Amen. Bagamat mahal natin ang ating magulang, nandun ang ating pagrespeto sa ating magulang. Pero sabi ng ating Panginoon, mahalin natin ang ating Panginoong Diyos higit sa magulang natin, higit sa asawa natin, higit sa mga kapatid natin, higit daw sa ating sarili. Mabigat na utos ng ating Panginoon. Pero makatwiran ang utos yan, mga kapatid. Sapagkat katulad natin, mga kapatid, itong mga to, ang ating magulang, ang ating asawa, itong ating mga kapatid, hallelujah, lahat ng ito'y nilikha lamang din ng ating Panginoon. Hindi sila makapagbibigay
tayo sa mundong ito. Kung wala ang Diyos, mga kapatid, wala tayong buhay. Wala tayong lakas, mga kapatid. Amen? Wala tayong hininga, mga kapatid. Maaaring matagal na tayong nawala sa mundong ito, o baka hindi tayo pinanganak sa mundo, mga kapatid. Amen? Yung buhay na meron tayo, yung lakas na meron tayo, yung hininga na meron tayo, mga kapatid, kung tatanungin natin, paano mo masasabi na mahal tayo ng ating Panginoon? Yung hininga na meron ka, yung buhay na meron ka, yung lakas na meron ka, yung kinakain mo araw-araw, yung mga bagay na meron ka, kapatid, yan yung mga simbolo na ang Diyos ay mahal tayo ng ating Panginoon. Na yung pag-ibig ng Panginoon, kapatid, kailanman hindi po ito nagmamahal. Pwedeng ang pag-ibig ng tao manlamig. Pwedeng ang pag-ibig ng tao magbago. Pwedeng ang pag-ibig ng tao ay mawala. Pero ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kailanman hindi mawawala. Hallelujah. Ang pag-ibig ng Diyos sa tao, kailanman hindi magbabago. Amen? At napatunayan na ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya bilang isang ganti, mga kapatid, bilang isang alagad ng ating Panginoon, bilang lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid, maging panata natin na patuloy nating mahalin ang Diyos higit sa lahat ng mga bagay sa mundo. Amen? Sabi nga ng salita ng ating Panginoon, John chapter 14, verse 15, if you love me, keep my commandments. Mahal ba natin ang ating Panginoong Diyos? Mahal ba natin ang ating Panginoong Jesucristo? Kung talagang mahal natin ang ating Panginoon, mga kapatid, ang sabi niyan, ito yung challenge sa atin ng ating Panginoon. Kung mahal mo ako, sundin mo yung aking mga utos. Amen? Madaling sabihin na, Lord, I love you, pero kumusta? Nasusunod mo ba yung kanyang utos? Nagagawa mo ba yung kanyang kalooban? Amen? Namumuhay ka ba ayon sa kanyang katwiran? Madaling magsalitang mahal kita, Panginoon, pero yung pasalitang yan, hindi mo magagawang mapatunayan at kailanman hindi mo yan ma-justify, mga kapatid, kung sinusuway mo ang kalooban at ang mga utos ng ating Panginoon. Na kahit mahirap, amen, na kahit marami mga sirkumstansya, marami nang kumukutya sa pananampalataya mo, sa pagsunod mo sa ating Panginoon, nagbibingi-bingihan ka, nagbubulag-bulagan ka. Why? Nandoon yung focus mo na para mapatunayan mo na mahal mo ang Panginoon, handa kang sumunod sa kanyang mga utos, ano man ang mangyari, ano man ang maganap, mga kapatid, sapagkat mas mahal mo ang ating Panginoon higit sa mga taong ito. Sapagkat pwede kang talikuran ng tao, pero yung pag-ibig ng Diyos, kailanman hindi tatalikod sa iyo. Amen. Kaya nga sa pagmamahal ng ating Panginoon sa tao, mga kapatid, na kahit ang tao punong-puno ng karumihan, punong-puno ng kasalanan, na kahit ang kayo naman, aminin mo natin sa hindi, mga kapatid, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. Hello? Aminin mo natin sa hindi, matigas pa rin yung ating ulo. Hindi nga, subukan yung putok-tok eh. Matigas pa? Aminin mo natin sa hindi, mga kapatid, marami tayong pagkukulang. Pero muli ng ating Panginoon, mga kapatid, kahit nandoon yung ating pagkukulang, nandoon ang ating katigasan ng ulo, nandoon ang, hallelujah, kakulitan ng tao, nandoon ang mga bagay na hindi nagagawa ng tao na hindi mabuti, mga kapatid, pero nananatili ang pag-ibig ng Diyos sapagkat gustong ipakita ng ating Panginoon na kahit ikaw ay nakalimot sa Kanya, na kahit hindi mo na siya binibigyan ng halaga, na kahit ikay patuloy na nagkakamali sa harapan ng ating Panginoon, pero yung kanyang pag-ibig, hindi niya aalisin sapagkat ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan at walang limitasyon. God is love, mga kapatid. That's the reason why, mga kapatid, God is saying to us right now, mga kapatid, let us love Him with all of our heart. Ng buong puso. Mahalin mo ating Panginoon. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Huwag tayong kumbaga, huwag natin bigyan lamang ang Panginoon ng 50-50. No. Huwag natin gawing 70-30. No. Kinakailangan 100%. Nandun yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Amen? Dahil kung tayo mo'y nabubuhay, mga kapatid, sa pagpapakita ng pag-ibig sa ating Panginoon, nandun yung pangako ng Panginoon. Alam niyo po ba? Kinalulugdan ng Diyos yung mga alagad niya na matuwid na umiibig sa Kanya. Ang Panginoon po ay patuloy na kumikilos sa buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya.
God works for the good of those who love Him. Ang Panginoon daw po mga kapatid, sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 28, ang Panginoon daw po mga kapatid ay patuloy na kumikilos. Patuloy na pinapakita ng Diyos ang kabutihan niya. Patuloy na pinapadaman ng Panginoon ang kanyang mga pagpapala. Kanino? Sa mga taong patuloy na umiibig at nagmamahal sa Kanya. Diba ganun din naman tayo mga kapatid? Kapag yung tao, ang isang tao mga kapatid ay nakikitaan natin na tayo po'y pinapahalagahan, anong isusukli natin? Di ba pagpapahalaga din? Kapag nararamdaman natin na yung tao ay gumagawa sa atin ng mabuti, di ba sinusuklihan din natin ng mabuti? Kapag nararamdaman natin na yung taong ito ay minamahal tayo, nire-respeto tayo, di ba susuklihan din natin ng pagmamahal, ng pag-ibig, pagpapahalaga at pagrespeto? Di ba po ganun mga kapatid? Kung ganun ang sinusukli ng tao sa kanyang kapwa-tao mga kapatid, higit lalo ang Panginoon. Amen. Higit lalo ang Diyos mga kapatid. Na ang lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon, amen, yung kabutihan, yung pag-ibig, yung pagmamahal, lahat ng yan nakita yan ng Panginoon. Kung ang tao minsan hindi nakikita, hallelujah, yung pagmamahal mo, huwag ka mag-alala. Yung pagmamahal mo sa Diyos, kinakita niya yan. Kung hindi nararamdaman ng tao yung pag-ibig mo sa Kanya, huwag kang mag-alala. Yung pag-ibig na pinapadama mo sa Diyos, damang-dama niya yan. Amen. Amen? At yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Kung gusto natin na tayo po'y maging alagad ng ating Panginoon, patunayan natin ito sa pamamagitan ng pag-ibig natin sa Kanya. Amen. Na yung pag-ibig na ito mga kapatid, hallelujah, magkaroon tayo ng pangako na yung pag-ibig na ito hindi man lalamig, hindi magbabago, hindi mawawala mga kapatid. Mula ngayon hanggang sa panahon na ang Diyos ay bumalik at kunin na tayo mga kapatid, sapagkat yung mga taong patuloy na umibig sa Panginoon, yun lamang po yung makakasumpong ng malaking pagpapala mula sa ating Panginoon. Amen. Pangalawa mga kapatid, sumunod na may pagsasakripisyo. Amen. Amen. Handa ba tayong sumunod sa Panginoon at magsakripisyo? Amen. Sabi sa verse 27 mga kapatid, sino mang hindi nagdadala ng kanyang sariling krus at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Sa ating pong pagsunod sa Panginoon, may kaakibat po na sakripisyo. May kaakibat po mga kapatid na pagtitiis. May kaakibat po na may pagpapagal. May kaakibat na handa nating talikuran ang mga bagay na nabibigay sa atin ng kasiyahan at comfort para lamang sa kapurihan ng ating Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon, sino mang nagdanais na maging alagad ko ay sumunod sa akin at pasanin ang kanyang krus. Huwag mong isipin na ang pagsunod sa Panginoon ay napakabilis, napakadali lang. Amen. Yan ang pagkakamali ng karamihan. Amen? Na susunod sa Panginoon, kasi daw, pag sumunod ka sa Panginoon, makakakamit ka ng maraming pagkakamali. Susunod ako sa Panginoon sapagkat sabi ng pastor, kapag ako sumunod sa Panginoon, makakarating ako ng langit. Makapagmana ako ng buhay na walang hanggan. Pag ako sumunod sa Panginoon, hindi na ako makakaranas ng problema, wala nang karamdaman, wala nang kalamatian, wala nang kalungkutan, wala nang kabiguan, wala nang kawalan. Kaya marami nabibigo sa pagsunod sa Panginoon. Marami hindi nakakapagpatuloy. Maraming humihinto. Maraming nagsasabi, hindi pala masaya ang pagsunod sa Panginoon. Kasi ang pagsunod pala, paglilingkod sa Panginoon, ay mayroon palang kahirapan. Akala ko exempted na tayo pag tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Wala nang problema, pero bakit nung naglilingkod ako sa Panginoon, mas dumami yung problema ko. Nung naglilingkod ako nung di pa ako naglilingkod sa Panginoon, marami akong pera. Ang lago ng aking negosyo. Pero bakit nung naglingkod ako sa Panginoon, naubos yung pera ko. Nawalan ako ng negosyo. Nawalan ako ng trabaho. Ganun ang iniisip ng karamihan. Ang hindi nila alam mga kapatid, may mga bagay na inaalis ang Panginoon na handa natin dapat isakripisyo para
para lamang sa mas mabuting bagay na ibibigay ng Diyos para sa ating buhay. Do not question God. Na Lord, bakit nawalan ako ng trabaho? Lord, bakit nawala ang mga bagay na ito? No. May dahilan ng ating Panginoon. Sa pagsunod natin sa Panginoon, kinakailangan nandoon yung ating pagsasakripisyo. Na kahit na tayo mga kapatid ay may pinagdadaan ng mga problema at mga pagsubok, patuloy ka lamang mangako sa Panginoon na Lord, hindi ako titigil at hindi ako tatalikod sa paglilingkod sa iyo. Meron niyang isang patotoo mga kapatid na ito napanood ko mga kapatid sa social media. Isang patotoo ng isang OFW mga kapatid na siya po ay nagtrabaho sa Canada. Nung sa kanyang unang pagtatrabaho sa Canada mga kapatid, napakaganda ng kanyang kita, napakaganda ng kanyang sahod mga kapatid. Pero dahil hindi niya nakasundo yung kanyang amo, kasi sometimes ang mga western countries mga kapatid, mababa ang tingin sa mga eastern. Lalong-lalo na kapag minsan kapag ikaw ay, sorry for the word, ang maitim. Yung mga mapaputi, grabe ang maputi minsan. Lagi tayo minamali na tayo maitim. So to make the story short mga kapatid, itong OFW na ito mga kapatid, hindi niya nakasundo yung kanyang amo kasi hindi maganda yung ugali, minamaliit sila, sinisigawan sila. Kaya ang ginawa niya mga kapatid, nag-resign siya. At sa kanyang pag-resign mga kapatid, naghanap siya ng bagong trabaho na ma-applyan. Sad to say mga kapatid, hindi naging madali yung kanyang pag-a-apply sa bagong trabaho. Hanggang isang araw mga kapatid, mayroong isang kumpanya na nag-hire malapit sa lugar kung saan siya nakatira. Walking distance lang. Walking distance lang. Nung nag-apply siya mga kapatid, tinanggap siya agad at tuwan-tuwa siya. Sapagkat yung sahod sa $15 per hour, imagine nyo mga kapatid, $15 per hour ang kikitain niya. Tapos walking distance lang. Walking distance lang. Ako pinapakinggan ko nga ito mga kapatid. Hallelujah, sabi ko, ganda ng blessing ng Panginoon. Nawala siya nung sa dati niyang trabaho, pero mayroong mas magandang trabaho na may magandang kita, malapit pa. Pero nung kinausap siya ng boss mga kapatid, sabi sa kanya, you need to work even on Saturday and Sunday. Sabi niya, maganda ang kita, pero kailangan ko magtrabaho ng Sabado, pati Linggo. Nag-request siya sa kanyang amo na, Sir, pwede po ba kahit Sabado na lang? Ang Linggo kasi para ito sa Panginoon eh. Kumbaga, dinidevote talaga to even during the time when I was in the Philippines. Yung araw ng Linggo ay talagang araw yan ng pagsamba. Kumbaga, hindi talaga ako ma-absent kasi para sa akin, mahalaga yung araw na yon. Pero English sila mag-usap na. Hindi ko na lang in-English, okay? Yung araw na yun, mga kapatid, ay sabi na, yung araw na Linggo na yun ay para sa Panginoon. Pero sabi ng kanyang amo, no, kailangan pumasok ka ng Linggo. Alam mong ginawa niya mga kapatid? Dahil nandoon yung pag-ibig niya sa Panginoon. Hallelujah. Sinakripisyo niya yung kanyang magandang kita at magandang trabaho, alang-alang lamang sa kapurihan ng Panginoon. Sabi na, sorry po sir, siguro maghanap na lang po ako ng ibang trabaho. So, hindi siya tumuloy ng mga kapatid. Marami mga tao nagsabi sa kanya, sayang yun, ang ganda ng kita, 15 pesos per hour, $15 per hour. Imagine mo kung 8 oras ang pagtatrabaho mga kapatid sa $15, magkano yung brother to? Diba? Malaki na yun. Amen? Nasa more than 400, tama? Tama ba? O bahala na. Mamaya natin pag-usapan yan. Wala kang calculator eh. Sabi ng mga tao, sayang hindi mo ginap yung opportunity. Marami ka pa namang pangangailangan, may pinag-aaral ka sa Pilipinas. Bakit hindi mo ginap? Sabi niya, maganda sana ang kita, pero hindi ko kaya ipagpalit yung aking pananampalataya eh. Hindi ko kaya ipagpalit yung araw na para sa Panginoon. Na maganda yung aking kita, pero hallelujah, yung araw ng Panginoon na nakawin ko. So to make this story short mga kapatid, no, hindi siya natuloy doon mga kapatid. Sinakripisyo niya yun. Pero after 2 weeks mga kapatid, merong tumawag sa kanya ng panibagong kumpanya. Yung panibagong kumpanya na ito mga kapatid, hindi kasi lapit doon sa unang kumpanya na yun. Amen?
Kailangan niya sumakay, pero ang biyahe na nasa 10 to 15 minutes lamang. At yung kumpanya na yun, mga kapatid, mas maganda, mas mataas ang kita. Almost $30 per hour. At ang kagandahan doon, hindi niya obligadong pumasok ng linggo. Amen. Para lamang magtrabaho. At isa pa, mga kapatid, yung kumpanya na yun, bukod sa mas malaki ang kita, hindi siya kailangan pumasok ng linggo, mas maraming benefits. Amen. Sabi niya, ito ang sagot ng Panginoon sa aking panalangin. So mula noon, mga kapatid, until now, nandun siya sa kumpanya na yun. Amen? Kaya sabi niya nga doon sa patutuo na yun, kapag inuna mo talaga ang Panginoon, idadagdag ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa buhay. Huwag mo lamang ipagpalit ang Panginoon sa mga bagay na pwede maging dahilan para may kompromiso mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Amen. Ang sinasabi na sa atin, mga kapatid, ng salita ng Panginoon, matuto tayo magsakripisyo. Amen. Na sa ating pagsunod sa Panginoon, may mga bagay na kailangan natin isakripisyo. Huwag lang mawala ang ating pag-ibig at pagmamahal sa ating Panginoon. Huwag tayong mabulag, hallelujah, sa halaga. Huwag tayong mabulag sa mga material na bagay, mga kapatid. Bagkus patuloy nating ialay at ihandog yung ating mga sarili, mga kapatid, sa kapurihan ng ating Panginoon. Sapagkat yung ating sakripisyo na ito, lahat ng ito, mga kapatid, mayroong magandang ganti na naghihintay mula sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Huwag tayong kumagang malungkot kung ang mundo nilalayuan na tayo. Huwag tayong malungkot kung pati mga kaibigan natin, hallelujah, sa mundong ito, hindi mo na nakakasama dahil sa iyong pananampalataya at pagdilingkod sa Panginoon. Amen? Kesa naman, ang iyong sarili naman, ang iyong kaluluwa mo naman, ang mawala at mapahamak bandang araw, mga kapatid. Di ba na mawala ang mga bagay sa mundong ito? Di ba na mawala ang mga tao na minsan inuturing mong mahalaga, kaibigan, sa buhay mo? Huwag lamang mawala si Kristo sa buhay mo. Yan lagi ang panawagan ng ating Panginoon, mga kapatid. Na kung babalikan natin ang Romans chapter 12 verse 1, laging ipinamamanhig sa atin ng ating Panginoon na lagi nating ialay yung ating mga sarili bilang isang haing buhay sa harapan ng ating Panginoon. Ialay natin, ihandog natin ang ating mga sarili bilang haing buhay, banal, kalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. At ito yung sinasabi ng ating Panginoon na espiritual o katampatang pagsamba sa ating Panginoon. Na katulad ng OFW na aking binahagi, mga kapatid. Hallelujah. Ang ganda ng kita. Amen. Imagine mo, $15 sa loob ng 8 oras, 5 times 8 equals 40. Tama ba? Yes. Carry 4, bring down 0. 8 times 1, 8 plus 4, 1, 2, $1,200. Magkano yung dollar ngayon? I-multiply mo sa 57. Sa isang araw, ganun ang kikitain niya. Amen? Pero ang problema, kailangan yung pumasok maging sa araw na para sa Panginoon. Pero dahil naturuan siya, nandoon yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Nandoon yung sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi ako mabubulag sa salapi, hindi ako mabubulag sa karangyaan, sapagkat ang mga bagay na ito ay may pasamantala lamang. Basta naisip ko, unahin ko ang kaharian ng ating Panginoon, sapagkat kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos, inuna mo ang Diyos sa buhay mo, kapatid, may higit na pagpapala na darating sa buhay mo. Amen? It's just a matter of test, mga kapatid. Sinubok siya ng pagkakataon, sinubok siya ng panahon, pero hallelujah, mas nangibabaw yung kanyang pagsunod, yung kanyang pag-ibig sa Panginoon, na handa niyang isakripisyo kahit yung mga bagay na mahalaga sa kanyang buhay. Huwag lamang mawala yung kanyang pag-ibig at pagsunod sa Panginoon. Ganun din dapat ang buhay natin, mga kapatid. Handa nating talikuran, praise God, yung mga bagay na yan. Kung nais natin maging alagad ng ating Panginoon, mga kapatid, matuto tayo, hallelujah, talikuran at isakripisyo yung mga bagay na pwedeng maging hadlang para hindi natin magawa yung pinaka
Panginoon. Amen. Sapagkat nakikita ng Diyos lahat ng ating ginagawa para sa Kanya. Amen. Hindi mo hinahayaan na gawing second priority lamang ang ating Panginoon. Bago sa buhay natin, lagi natin gawing first priority ang Diyos. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your strength, mga kapatid. Yung pag-ibig na hindi mo ipinagpapalit, sapagkat kailanman hindi tayo pinagpapalit ng ating Panginoon. Amen. Number 3, hindi tayo pwedeng maging alagad ng Diyos kung hindi tayo mangangako sa Panginoon na, Lord, ako'y magpapatuloy hanggang sa wakas. Maraming sa to say, mga kapatid, maraming mga mananampalataya nagsimula pero hindi nakapagpatuloy. Maraming mga nauna pero nangahuli. Ang akala ng karamihan, ang paglilingkod sa Panginoon, pang 1 taon lang, sapat na. 2 taon, sapat na. Pero malinaw po ang lagi tinuturo, lagi sinasabi sa atin ng ating Panginoon na hanggat hindi bumabalik ang Diyos, huwag tayong tumigil at tuminto sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kapatid, sayang yung ating sinimulan. Nung una mo nakilala ang ating Panginoon, init na init ka. Amen? Nandoon ang yung tinatawag na talagang, hallelujah, sabing na sabing ka sa presensya ng ating Panginoon. Sa simula pa lamang, hallelujah, nandoon na yung pagpapagal mo. Hindi ka uma-absent sa gawain ng ating Panginoon. Nandoon yung katapatan mo sa paglilingkod sa Kanya. Hindi ka tumitigil para lamang magpuri sa Kanya, mga kapatid. Kasi nandoon yung pananalig mo sa Panginoon na ang lahat ng ito ay para sa Diyos. Pero sad to say, hindi lahat ng mga mananakbo ay nakakarating ng finish line. Dahil minsan sa takbuhin natin, mga kapatid, minsan mabilis tayo sa simula, pero kapag napagod na tayo, bumabagal ka na. Amen? Kapag nakaramdam ka na ng, hallelujah, pamumulikat, hinto ka na. Kapag sinabi mo sa iyong sarili, malayo pa ba? Parang malayo pa, parang hindi ko na yata kaya. Mabuti pa kayo, umayaw na ako, surrender na ako, tumalikod na ako. Amen? Pero may mga mananakbo, mga kapatid, na kahit malayo pa yung kanila, na kahit nararamdaman na nila yung pagod, nararamdaman na nila yung pulikat, na minsan sumasakit na yung kanilang paa, hinihingal na sila, hallelujah, hinahabol na nila yung kanilang hininga, pero nagpapatuloy pa rin tumatakbo, dahil gusto nila makarating sa finish line. Dahil hindi na mabilis na sila sa simula, pero hindi naman sila nakarating ng finish line, hindi pa rin sila matuturing na panalo sa karera na yun. Ganun din po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, hallelujah, ang paglilingkod sa Panginoon, hallelujah, ay kinakailangan ipagpatuloy hanggang sa panahon na tayo po, hallelujah, makasumpong ng mga pangako ng ating Panginoon. Sabi nga po ng Matthew chapter 24 verse 13, ngunit ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Yung ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi lamang po nangangailangan ng pag-ibig sa Panginoon. Hindi lamang po nangangailangan ng sakripisyo. Ang ating pong paglilingkod sa Panginoon, tandaan po natin, mga kapatid, nangangailangan ito ng pagtitiis, nangangailangan ito ng katatagan. Dahil hindi sa lahat ng oras masaya ka. Hindi sa lahat ng oras abundansya ka. Pwede ngayon marami kang pera. Makakabili ka ng mga pangailangan mo. Makakakain ka sa Jollibee. Makakapag-add to cart ka. Makakarating ka kung saan-saan. Kasi bakit marami kang pera, marami kang salapi. Pero darating minsan sa buhay mo na kahit anong bunot mo, wala ka nang mabunot. Kahit anong kalisin mo, wala nang kumakalisin. Kahit anong tingin mo sa pipaka, wala ka nang makuha. Puro na lamang card. Beep card. Hindi mo naman pwedeng gamitin pambili yung beep card. Puro na lang, ano ba yung calling card? Wala nang tinatawag na, wala nang agila. Ano ba yung sa 500 ngayon? Wala nang tarsier. May tarsier ba yun? Pero ewan mo, bakit kasi mga pera natin yun, puro na hayop eh. Oh? Wala ka namang pera. Pag tumingin ka doon sa hallelujah, sa rep mo, bukas ang rep, pero tubig ang naman. Pag titingin ka doon sa lalagyan ng bigas mo, hindi na pag ganun na. Minsan maraming naman na parang may
Sabi ng salita ng ating Panginoon, hallelujah, ngunit ang magtiis hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Amen. Amen. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kinakailangan nating magtiis. Amen. Kinakailangan natin maging matatag, mga kapatid. Praise God! Sapagkat kapag nalagpasan natin, napagtagumpayan natin itong mga pagtitiis na ito, na natili tayong matatag, mga kapatid, darating yung pagpapala na ipinangako ng ating Panginoon. Amen. Hindi hahayaan ng Panginoon. Tandaan po natin, ang buhay natin, hallelujah, hindi sa lahat ng oras malungkot. Hindi sa lahat ng oras naghirap. Hindi sa lahat ng oras walang-wala ka. Tandaan natin, every there is season, mga kapatid, in our life, mga kapatid. May panahon ng kahirapan, pero may panahon ng katagumpayan. Amen. May panahon ng tagtuyot, pero may panahon ng kasaganaan. May panahon ng hallelujah, kalungkutan, pero may panahon ng kagalakan. Pero tandaan po natin, sa bawat season na yan ng ating buhay, walang binanggit na season ng paghinto at pagtigil, mga kapatid. Binanggit sa talata na yun, yung iba't ibang panahon na pwedeng maranasan mo sa iyong buhay, mga kapatid. Pero never binanggit ng ating Panginoon na mayroong panahon ng pagtigil, mayroong panahon ng paghinto, mayroong panahon ng pagtalikod, may mga panahon man ng ating buhay, mga kapatid. Pero kinakailangan patuloy na tayo po'y magpatuloy, patuloy tayong magtiis, patuloy natin takbuhin. Hallelujah, ang takbuhin na ito na mayroong tagumpay sapagkat kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Nakakalungkot man minsan yung mga problema na nararanasan natin sa ating buhay, mga kapatid. Pero huwag tayong sumuko sa gitna ng pagsubok. Patuloy lamang lumaban. Amen? Patuloy mo lamang patunayan sa ating Panginoon na Lord, ano man ang mangyari sa buhay ko, ano man ang maranasan ko sa buhay ko, dumating man yung mga negatibong pangyayari sa buhay ko, pero never, Panginoon, na ako'y hihinto at tatalikod sa paglilingkod sa iyo, sapagkat ako'y matuwid mong alagad. Na bilang isang matuwid na alagad, mga kapatid, patuloy tayong makipaglaban ng mabuting pakikipaglaban. Sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban, natapos ko ang takbuhin, iningatan ko ang pananampalataya. Patuloy natin ingatan yung ating pananampalataya na hindi ito maapektuhan ng kalungkutan. Patuloy natin ingatan yung ating pananampalataya, lalo natin pag-initin ang ating pananampalataya na hindi ito madaig ng kabigatian, ng maging ng mga kabibuan, mga kapatid. Na ano man ang ating maranasan, mga kapatid, katulad ng sinabi ni Pablo, mga kapatid, patuloy tayong makipaglaban sa mabuting pakikipaglaban. Tapusin natin yung takbuhin ng ating paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Sapagkat kapag tinapos natin at natapos natin, hallelujah, ang paglilingkod na ito, mga kapatid, mayroong sasalubong sa atin, mayroong yayakap sa atin, at mayroong salitang maririnig tayo na magsasabi, welcome, my good and my faithful servant. And what the day is that day, mga kapatid. Yun yung araw na ating hinihintahin, na sa lahat ng ating mga pagtitiis, sa lahat ng ating mga sinakripisyo, na natili tayong may pag-ibig sa ating Panginoon. Darating yung araw na yon na ating makakasalamuha, na ating na makikita, na ating na makakasama ang ating Diyos na ating pinaglilingkuran. At higit sa lahat, yung biyaya na ating inaasam, atin ang matatanggap. Sapagkat nandoon ang ating pong pagpapatuloy. Kaya huwag tayo magpatalo. Amen? Huwag na huwag tayong tatalikod. Huwag na huwag kang hihinto, mga kapatid. Na bilang isang alagad ng ating Panginoon. Hallelujah. Manatili kang matatag, nagtitiis, nagpapatuloy hanggang sa wakas. Amen. And last, mga kapatid, bilang isang alagad ng ating Panginoon, ating talikuran ang nakaraang buhay. At huwag na nating balikan. Sino ka ba sa nakaraan? Ikaw ba ay bisyoso? Ikaw ba ay sinungaling?
Ikaw ba ay makasalanan, masamang tao, marami ka bang nasaktan, marami ka bang namatay, marami ka bang naloko? Yun ang dati nating buhay. Yes. Pero alam nyo ba, sa dating buhay ng mga tao, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit ipinakita ng ating Panginoong Yesus ang kanyang pag-ibig. Yung dati nating buhay, mga kapatid, yun ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo namatay, nagsakripisyo, alang-alang po sa ating kaligtasan at panibagong buhay, mga kapatid. Huwag mo sabihin na yung dati mong nakaraan ay punong-puno ng karumihan, sikitim ng alkitran, mga kapatid. Kapatid, kahit gaano pa karumi, hallelujah, ang iyong nakaraan. Kung tapat ka, na ikay hihingi ng tawad sa Panginoon, at nandoon ang iyong pangako sa Panginoon, na kailanman, hallelujah, hindi mo na babalikan ang dati mong buhay. Kapatid, kayang paputiin ng Diyos na higpitin ng puti ng niebe. Kaya pa yung gaano kaitim ang iyong buhay sa nakaraan. At bilang isang alagad ng ating Panginoon, talikuran mo na yung nakaraan. Huwag mo nang balikan yun. Kung nakakakita ka ng puso at nakakamoy ka ng puso, huwag mo nang balikan yun. Amen? Kung nakakarinig ka ng tinatawag na tattoo, kolon, karakrus, huwag mo nang balikan yun. Kung nakakakita ka ng dati mong buhay sa nakaraan, huwag mo nang balikan yun. Why? Sapagkat tinawag ka na ng Panginoon at pinagpala ka na ng Panginoon bago pa nang nilalang. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kung ang sino man, hallelujah, ang sino man ay na kay Kristo, siya isang bago nang nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ng mga bagay ay naging bago na. Simulan mo ang iyong buhay na kasama mo ang Panginoon. Sapagkat sa Diyos lagi ay mayroong bagong simula. Lagi mayroong bagong buhay, mga kapatid, sa ating Panginoon. Limutin mo na ang nakaraan, limutin mo na yung mga bagay na yun. Philippians chapter 3 verse 13 to 14, nililimot ko ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ko ang mga bagay na hinaharap. Nagpupursige akong patungo sa minimitiin. Huwag mo nang balikan yung dati mong buhay. Yung dati mong buhay na puno ng kasinungalingan, huwag mo nang balikan yun. Yung dati mong buhay na punong-puno ng karumihan, huwag mo nang balikan yun. Yung dati mong buhay na punong-puno ng kasalanan, huwag mo nang balikan yun. Sabi ni Pablo, limutin mo na yung mga bagay na nasa likuran mo. Bagkus atin ang tunguhin yung mga bagay na nasa harapan natin. Yung mga bagay na inihanda ng ating Panginoon. Yung bagong buhay, yung bagong pagkatao, bagong relasyon, bago lahat, mga kapatid, lahat ng mga bagay na yon, inalis na ng ating Panginoon. Sapagkat tandaan po natin, gusto ng Panginoon na tayo maging mabuti at maging malinis sa panahon na siya'y babalik at pumulit tayo. Bagamat hindi madaling magbago. Bali toto, mga kapatid, lagi natin naririnig sa kanyang patuto, hindi naging madali iwanan niya yung kanyang bisyo. Na kahit na nandito na siya sa simbahan, mga kapatid, nandoon pa rin minsan yung patikim-tikim. Pag nakikita nga daw niya ako, tinatago, minsan yung usok, nilulunok. Kasi bakit nahihiya siya? Hindi naman talagang madaling magbago at iwanan mo yung dati mong buhay. Pero kung nandoon yung pagpupursige mo, nandoon yung pagsusumikap mo, nandoon yung layunin mo na ikaw ay magtungo sa bagong buhay na may malinaw na direksyon, may pagsulong at hindi pag-atras, mga kapatid, walang imposible yan. Sapagkat hindi tao makapagpabago sa iyo. Malang iba kung hindi ang Diyos natin ang makapagpabago sa buhay natin. Basta nandun lang na hallelujah, focus ka, devoted ka sa ginagawa mo para sa Panginoon, kapatid, babaguhin ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay, lahat ng mga lumang bagay ay lumipas na. Lumipas na yung dating ikaw. Wala na yun. Yung dating ikaw na palamura, hindi na yun. Yung dating palamura ka, ngayon puro na kapurihan para sa Panginoon ang sinasalita mo. Yung dating punong-puno ka ng kasinungalingan, puro na katotohanan ang namumong tawag sa bibig mo. Yung dating punong-puno ka na ng bisyo, ngayon punong-puno na, hallelujah, ng paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat yung dati mong buhay
ng Biblia, huwag kang maging katulad ng aso ng baboy. Ang baboy, kahit anong linis mo, sabunan mo yan, shampoohan mo yan. Ano bang gawin mo dyan? Kiskisin mo yan. Pero subukan mo, pakawalan yan. Hanapin ng baboy yung lubluban. Kasi nga, baboy siya eh. Oo, baboy talaga eh. Oh, nilinis mo na. Inayusan mo ba? Pinabanguhan mo ba? Kapag grabe naman ng baboy, pinapabanguhan. Pero kapag nakawala yan, hahanap yan ng lubluban, hahanap yan ng putik. Doon siya hihiga-higa, doon siya kikisi-kisi. Sapagat yun ang gusto niya. Sabi na salita ng Panginoon, huwag tayo maging katulad ng mga baboy. Amen. Huwag tayo maging katulad ng aso. Ang mga aso, mga kapatid, kapag kapag sumuka, mga kapatid, nakita mo yung aso pag sumuka. Imbis na layuan yung suka. Hindi ka tulad ni Eddie, kapag nakakita ng mga gano'n, sasabihin, iyo, bro. Pero yung aso, mga kapatid, kung ano pa yung suka niya, yun pa yung kanyang kakainin. Di ba? Gano'n ang mga taong makasalanan, mga kapatid. Kung ano yung marumi, yun ang ginagawa. Kung ano yung masama, yun ang ginagawa. Pero tayong mga lingkod at alagad ng ating Panginoon, nilinis ka na ng Diyos, binago ka na ng Diyos, hallelujah, huwag mo nang balikan kung natin mo muna. Kapag never ka papapalain ng ating Panginoon. Walang pagpapala, walang recognition, walang medal sa dati nating buhay, mga kapatid. Pero yung buhay, hallelujah, na tayo'y naglilingkod sa Panginoon, yung buhay na tayo binago na ng ating Panginoon, yung buhay na tayo nagpapatuloy na sa Panginoon, mayroong gantimpala. Ano yung gantimpala na yun? Ito yung buhay na walang hanggan. Ito yung katawang walang pagkasira. Ito yung kaharian ng langit na atin ang titirhan. Ito yung pagpapala na inihanda ng ating Panginoon. Kaya walang dahilan para tayo hindi maging isang matuwid na alagad ng ating Panginoon. Sapagat sa tuwing tayo po, mga kapatid, ay nagsusumikap na maging matuwid sa ating Panginoon, nandoon ang Panginoon na laging susunod na may pagpapala na inihanda para sa buhay natin. Sinabi natin maging matuwid, kapatid, na alagad ng Panginoon. Na isang matuwid na alagad ng Panginoon, tandaan natin, nandoon ang pag-ibig sa Kanya. Ang tunay na alagad, matuwid na alagad ng Panginoon, handang magtiis, handang magsakripisyo, handang talikuran ang lahat, alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang tunay at matuwid na alagad ng ating Panginoon, handang harapin, praise God, yung bagong buhay na inihanda ng ating Panginoon. Ito po ang mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito, mga kapatid. Mayroong pagpapala para sa mga matuwid na alagad ng ating Panginoon. Be a righteous servant of God. Continue be a blessing as a servant of God, mga kapatid. Tayo po'y magsipag tayo, mga kapatid.